Life After Prison. By Silence You. Kabanata 361. Nakikita ko. Ito ay isang mabagal na pagkilos na lason na tumatagal ng mahabang oras upang sumipa ngunit lubhang nakamamatay. Tama ba ang nakuha ko? Malungkot na napabuntong hininga si Sheila. Hindi ko inaasahan na ganoon pala ang klaseng tao ni Lena. Laging maganda ang pakikitungo sa kanya ng aming pamilya, at nagtrabaho siya ng maraming taon para sa amin. Nakangiting sabi ni Severin. Mukhang matapat na tao si Lena, at hindi niya naiintindihan ang kanyang ginawa. Dapat ay inilagay niya ang insenso sa ilalim ng utos ng iba, at ngayong naalis ko na ang lason mo, malamang na makilala ni Lena ang taong nagsabi sa kanya na gawin ito. Kailangan lang natin siyang sundan para malaman kung sino ang tunay na salarin. Isang masigasig na pag-aproba si Zachariah kay Severin. Ikaw ay tunay na kamangha-mangha, Mr. Severin. Ako ay lubos na kumbinsido sa iyong mga kakayahan, dahil mayroon kang isang pangunawa na pag-iisip bilang karagdagan sa iyong mahusay na mga medikal na kasanayan. Ikaw ay may aking lubos na paghanga. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkatanto si Sheila. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit natatarante si Lena at parang takot na takot ang itsura niya noong sinigawan mo siya kanina. Hindi siya magre-react ng ganyan kung wala siyang ginawang mali. Ngayong naiisip ko, may mali sa reaksyon niya kanina. Mr. Severin, kapag sinabi mo iyan, ang ibig mo bang sabihin ay magiging mabisa lamang ang lason mula sa upuang kahoy kung ihahalo sa insenso na sinisindi ni Lena sa kwarto ko gabi-gabi? Matatagpuan ko ba ang upuan at iwasan na lang magsindi ng anumang insenso? Sabi ni Zachariah. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Lena ilang buwan na ang nakakaraan na may isang uri ng insenso na tutulong sa kanya sa pagtulog, kaya't inirekomenda niya ito kay Zachariah. Hindi niya masyadong inisip ang tungkol dito sa oras na iyon, at naramdaman niya ang isang kapansin-pansing pagbuti sa kalidad ng pagtulog pagkatapos gamitin ito sa loob ng isang panahon. Dahil dito, ipinagpatuloy niya ang paggamit nito hanggang sa kasalukuyan. Kung hindi dahil sa tulong ni Severin, baka bigla na lang siyang namatay nang hindi alam ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Napangiti ng pilit si Severin nang marinig ang sinabi ni Zachariah. Ganon ka na ba nag-aatubili na paghiwalayin ang iyong kahoy na upuan? Naiintindihan ko na ito ay isang pambihirang piraso ng pagkakagawa na lubos mong pinahahalagahan, dahil ang material ay maganda at ang mga ukit ay detalyado din. Sa kasamaang palad, hindi mo na magagamit ang kahoy na upuan na iyon. Ilabas ito at sunugin ito, at siguraduhin gawin ito sa looban sa harap ng lahat, lalo na si Lena. Naiintindihan ko, sabi ni Zachariah sabay tango. Hindi ka masasaktan ng insenso kung wala na ang upuan. Maaari mo itong ipagpatuloy kung gusto mo. Dagdag pa ni Severin. Hindi isang pagkakataon. Natroma ako sa insensong iyon ngayon, at hindi na ako mangangahas na gamitin ito muli. Ngumiti ng mapait si Zachariah. Sige, malapit na akong matapos dito, kaya dapat uuwi na ako. Tawagan mo ako kung may kailangan ka pa. Naghanda si Severin na umalis. Sheila, pwede mo bang paalisin si Mr. Severin? Agad na sabi ni Zachariah. Oo naman. Tuwang-tuwa syempre si Sheila. Bagamat ayaw pa rin ni Zachariah na pakasalan niya si Severin, kitang-kita na bumuti ng husto ang saloobin niya kay Severin. Sa paglipas ng panahon, naniwala siyang tatanggapin ni Zachariah si Severin. Sinundan ni Sheila si Severin na nasa likod ang mga kamay at paminsan-minsan ay sinisilap niya ang gwapong profile ni Severin habang kasama niya itong naglakad palabas. Salamat, tagapagligtas. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ngayon kung wala ka. Life After Prison. Kabanata 362. At saka, kung hindi dahil sa iyo, nawalan ako ng pinakamalapit na pamilya. Hindi ko na alam kung paano ka babayaran ngayon. Kinagat ni Sheila ang kanyang mga labi, ngumiti, at biglang sumugod para subukang halikan si Severin. Hindi handa si Severin para sa kanyang matapang na aksyon sa huling pagkakataon, ngunit natutunan niya ang kanyang aralin mula noon at alerto siya sa anumang palihim na mga trick na maaari niyang subukang hilahin muli. Nang makitang gumalaw ito ay agad siyang umiwas ng ilang metro pakanan para makaiwas sa biglaang paghalik ni Sheila. She pouted galit na sagot at sinabi.
Bakit ka ba nagtatago sa malayo? Ginagawa mong parang kakainin kita. Tinapik-tapik ni Severin ang kanyang dibdib at hindi napigil ang magsalita. Ngayong binanggit mo ito, natatakot ako dyan. Buti na lang at mabilis akong naiwasan ka, kung hindi, inatake mo na ako. Ayaw mo ba na hinahalikan kita? Hindi napigilan ni Sheila na mapatingin kay Severin. May mali ba sa akin? Pangit ba ako? Hindi pa ba sexy ang mga hita ko? O kulang pa ba ang dibdib ko? Bakit kailangan mong magtago sa akin? At saka, hindi ka mawawala kung pakakasalan mo ako bilang pangalawang asawa mo. Maliwanag na medyo nagalit si Sheila, dahil palagi siyang nagmumuni-muni bilang isang mataas na klaseng babae at madalas na binabaliwala ang mga hangarin ng ibang mga lalaki. Ngunit nagkusa siyang isantabi ang anumang ugali niya noon at aktibong ibinaba ang sarili upang subukang manligaw kay Severin, para lamang tinanggihan at iwasan ito. Pinaramdam nito sa kanya na parang walang may gusto sa kanya, o ang pangit niya. Mukhang kahanga-hanga ka, ngunit wala akong planong gawin iyon. Mas bata ka rin sa akin, halos parang bata. Tumikim si Severin at sinabing, magkaibigan tayo, at mas maganda kung mananatili tayo sa ganoong paraan. Hindi. Todo tanggi si Sheila. Maaaring maging mabuting magkaibigan tayo ngayon, ngunit magiging magkasintahan at magkasintahan tayo sa hinaharap, at gawin ito ng isa pang hakbang. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin, hindi ba? Ang punto ay, huwag mo akong subukang iwanan. Hindi nakaimik si Severin sa pagiging persigido niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya minabuti niyang maglakad na lang hanggang sa makarating siya sa sasakyan bago sabihin kay Sheila. Uuwi muna ako, Sheila. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Nasa iyo pa rin ang numero ko. Okay. Tumango si Sheila. Alam niya sa kanyang puso na ang pangunahing dahilan ni Severin sa hindi pagtanggap sa kanya ay dahil may asawa na ito. Ang kanyang pag-aatubili na kunin siya bilang pangalawang asawa ay higit pang ebidensya na siya ay isang mabuting tao na hindi pinaglalaroan ang mga puso ng babae, at iyon ay lalong nagpagusto sa kanya. Kung may ibang lalaki sa kanyang posisyon, hinding-hindi nila iniiwasan ang mga pag-usad niya kanina at baka imungkahi pa na pumunta sila sa isang hotel kaagad. Habang papaalis si Severin, hindi napigilan ni Sheila na mapangiti habang nakatingin sa kotse nito at nakakuyom ang mga kamao. Markahan ang aking mga salita, gwapo kong Severin. Hinding-hindi ka makakatakas sa pagkakahawak ko. Balang araw, pakakasalan kita at gagawin kitang akin. Kinabahan ng husto si Lena pagkabalik niya sa kanyang silid. Ano ang dapat kong gawin ngayon? O aking kabutihan, ano ang dapat kong gawin? Ngayong alam ng lalaking Severin na nalasan si Mr. Zachariah at tumulong sa pagtanggal ng lason, nangangahulugan ito na ang lahat ng pagsisikap ko sa mga nakaraang buwan ay walang kabuluhan. Life After Prison. Kabanata 363. Natahimik si Lena pagkaraan ng ilang sandali at lumabas ng kwarto para mamasyal. Hindi niya alam na may dalawang tao na pala na nakatingin sa kanya mula sa anino. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, nakita niya ang ilang bodyguard na bitbit ang kahoy na upuan papunta sa bakuran. Nagbuhos sila ng maraming gasolina sa upuan at nagbunten ng panggatong sa ibabaw nito bago ito sinunog. Naramdaman ni Lena na tumibok ang kanyang puso, ngunit hindi niya napigilan ang sarili na lumakad at magtanong sa mga bodyguard. Bakit mo sinusunog ang upuang kahoy, Dan? Hindi ba't mahalaga? Ito rin ang pinakamahal na bagay ni Mr. Zachariah. Hindi ba't lagi niya itong ipinakikita sa ibang tao? Bakit niya naisip ang sunugin ito? Sinabi ni Dan, ang bodyguard, kay Lena. Hindi namin alam, pero sinabihan kaming sunugin ito dahil nakakalason. Nagulat din ako na inutusan kaming gawin iyon kapag ito ay isang napakahalagang kayamanan. Baka wala nang ganito sa buong bansa. Nakikita ko. Awkward na ngumiti si Lena at nagpatuloy sa paglalakad. Nakaalis na si Diane sa trabaho nang umuwi si Severin. Nang makita siya nito ay hindi niya maiwasang ngumiti at magtanong. Nabalitaan ko sa mga magulang ko na sinabi mong pumunta ka para gamutin si Mr. Zachariah. Tumango si Severin. Ginawa ko. Ang kanyang mga sintomas ay resulta ng pagkalason, hindi isang natural na sakit.
Ang lason na ginamit ay lubhang mapanganib, at ang masama sa lahat, ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at nakababatang kapatid na babae ay gusto siyang patayin nang siya ay walang malay. Medyo naging mausisa si Dayan nang marinig iyon. Ano ang nangyayari? Maaari mo bang dahan-dahan at ipaliwanag ito sa simula? Sa wakas ay ipinaliwanag ni Severin ang lahat kay Dayan. Hihihi. Hindi ko inaasahan na gagawin sa kanya ng kapatid niya yon, lalo na't may pagka na ang mga pinsan niya na kunin ang mga ari-arian ng pamilya matapos siyang makitang nawalan ng malay. Hindi ako makapaniwala na gusto nila siyang i-suffocate ng unan at saka magplanong patayin din si Sheila. Nagulat si Dayan sa narinig lahat ng iyon. Wala ba silang isang bakas ng sangkatauhan? Hindi ako makapaniwala na mawawala sila sa isip ng ganon. Higit sa pera. Ngumiti ng mapait si Severin. Nabalitaan ko na ang kapatid ni Zachariah na si Zenoa ay may napakagandang relasyon kay Zachariah. Si Zenoa ay may negosyo rin sa ibang bansa, kaya hindi siya maaaring magkukulang sa pera. Bakit siya magpumilit na patayin ang kanyang nakatatandang kapatid? Hindi ko maisip kung anong uri ng sama ng loob ang mayroon si Zenoa kay Zachariah para gawin niya ang bagay na iyon. Sige, sige. Mag-dinner na tayo. Inihanda na ni nanay at tatay ang lahat ng pagkain, at hinihintay na lang namin kayong maghapunan. Nakangiting sabi ni Dayan kay Severin. Biglang pumasok sa isip si Severin at hindi niya maiwasang magtanong kay Dayan. Kumusta ang mga siyanahan? Ang mga negosyo ay dapat na nagpapakita ng ilang mga positibong palatandaan ngayon, naniniwala ako. Siyempre naman. Pumasok si Dayan at nakangiting sabi. At lahat ng ito ay salamat sa iyo. Pagkatapos mong masecure ang 2 kota para sa amin ng Liberty City, maraming mayayamang negosyante at mga third-tier na pamilya ang nagsimulang tumingin sa amin ng mabuti. Nakita nilang lahat kung gaano kaganda ang relasyon ni Sheila sa iyo, at ngayon, kahit na ang mga second-tier at first-tier na pamilya na hindi pa nakipagnegosyo sa amin noon ay interesadong makipagtulungan. Naningkit ang mga mata ni Severin nang marinig iyon. Talaga. Ang galing niyan. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Dayan. Siya nga pala, si Sheila ay parang napakamalinis ang puso at prangka na babae. Sa totoo lang, naiinggit ako sa ugali niya bago niya namuhay ng walang pakialam. Ngunit muli, hindi na siguro siya magiging walang pakialam pagkatapos ng nangyari sa kanyang ama. Oo, hindi niya inaasahan na lahat ng mga kamag-anak niya ay gustong saktan siya at ang kanyang ama. Nakikita ko na medyo nalulungkot siya sa mga tambakan ngayon. Malungkot na sabi ni Severin. Tumingin si Dayan kay Severin, at muling sinabi. Bilang kaibigan niya, dapat magpakita ka pa ng kaunting pag-aalala para sa kanya nitong mga susunod na araw. Nandyan ka para gabayan siya at pasayahin siya. Napakabait niyang babae, ngunit siya ay masyadong walang muwang, at hindi niya alam ang mga panganib ng katotohanan. Life After Prison. Kabanata 364. Natigilan si Severin. Hindi ka naman magseryoso, di ba? Inaamin niya ang kanyang nararamdaman para sa akin sa bawat pagliko, at nagiging sobrang nahihiya ako kapag ginagawa niya yon. Paano mo sasabihin na nandyan ako para sa kanya nitong mga susunod na araw? Hindi ka ba natatakot na baka pagsamantalahan niya ako? Puff. Nang marinig iyon ni Dayan ay tinakpan niya ang kanyang bibig at sinabing. Nako, ipagmayabang mo Severin. Isa lang siyang masayahing personalidad na hindi umiiwas sa pagiging mapurol, pero hindi naman siguro niya lalampasan ang linya at sasamantalahin ka, di ba? Ibig mong sabihin ay hindi na siya makapaghintay na sunggaban ka. Hindi nakaimik si Severin, dahil hindi niya inaasahan na hindi maniniwala si Dayan sa katotohanan. Biglang pumasok sa isip niya at nagtanong. Siya nga pala, ang mga siyanahan ay walang anumang pakikipagtulungan sa Horsefields o sa Loz, tama ba? Nagtataka na kumunot ang noo ni Dayan. Bakit bigla mong naisip ang itanong ito? Hindi pa kami nakipagtulungan sa mga lock noon, ngunit ibang kwento para sa Horsefields. Alam mo naman na may bagay si Edward para sa akin, kaya sinubukan niyang magkaroon ng magandang relasyon sa aming pamilya. Natural na sinamantala iyon ni Stanley at nagsimulang makipagtulungan sa negosyo sa pamilya ni Edward. Pagkatapos ay idinagdag niya.
Ang aming pangunahing pakikipagtulungan sa negosyo ngayon ay mga materyales sa pagtatayo. Pagkarinig nun ay agad na sinabi ni Severin. Kung ganoon, dapat mong putulin ang lahat ng pakikipagtulungan sa kanila mula bukas, kung hindi, magdurusa ka ng maraming pagkalugi sa hinaharap. Subukang putulin ang mga relasyon sa negosyo sa kanila sa lalong madaling panahon. Bakit mo nasabi iyan? Hindi ko gaanong gusto si Edward, kaya tinapos ko ang ilan sa mga business deal lang na mayroon ako sa kanila. Ngunit medyo malaki ang kikitain para maging negosyong materyales sa gusali, at hindi namin naputol ang kooperasyon sa aspetong iyon dahil medyo steady na. Sabi ni Diane. Dahil malapit nang sugpuin ng mga Zelangko, Longhorn, at Ballard ang Horsefields, at gusto kong ipaalam sa iyo ng maaga dahil maaaring mabangkarote ang Horsefields sa loob ng ilang araw. Paliwanag naman ni Severin. Wow! Huminga ng malalim si Diane at naintindihan kaagad. Tila may kakayahan at impluwensya si Severin para magpadala ng pangalawang antas na pamilya na bumababa. Naiintindihan ko na ngayon. Tumanggo si Diane, alam niya na ang mga Horsefield at ang mga Locke ay gagawin para matapos harapin ang gayong pagsupil mula sa lahat ng panig. Nang matapos ang hapunan, umakyat sina Severin at Diane kasama si Celine. Matapos sa wakas ay suyuan ang maliit na batang babae na matulog, lumabas si Diane sa silid ni Celine upang matuklasan na natapos na ni Severin ang kanyang pagligo at nakatayo pa rin sa harap ng pintuan ng kanyang silid. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Severin habang nagtatanong. Iniisip mo pa rin bang matulog sa iisang kwarto sa akin ngayong gabi? Awkward na ngumiti si Severin. Huwag kang mag-alala, wala akong gagawing hindi ka panipaniwala. Gusto ko lang matulog kasama ka sa aking mga bisig. Puff. Inilibot ni Diane ang mga mata kay Severin at pumasok. Ang ibig sabihin ba ng puff ay oo o hindi? Kumunot ang noo ni Severin, hindi alam ang ibig sabihin ni Diane. Pumasok ka. Medyo kinabahan si Diane, ngunit sa wakas ay nagpaubaya siya pagkatapos itong pag-isipan. Life After Prison. Kabanata 365. Sige. Papasok na ako. Tuwang-tuwa si Severin at agad na pumasok bago isinara ang pinto sa likuran niya. Pwede ba kitang halikan? Hindi napigilan ni Severin ang mapalunok at magtanong nang tingnan niya ang sexy figure ni Diane at ang mapang-akit nitong mapupulang labi. Nakaramdam siya ng kaunting kawalan, dahil ang kanyang anak na babae ay malapit nang pumunta sa kindergarten, ngunit hindi pa rin siya pinahintulutan ng kanyang magandang asawa na makipagtalik sa kanya. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, itinikom ni Diane ang mapupulang labi at sinabing, "Maliligaw muna ako." Dahil sa mahiyain na ekspresyon ni Diane, medyo natuwa si Severin dahil sa sobrang ganda at kaakit-akit niya. Sige. Nakahiga si Severin sa kama at hindi na napigilan ang sarili na ilabas ang kanyang iniisip habang nakikinig sa lagaslas ng tubig. Hindi nagtagal ay natapos din ni Diane ang kanyang pagligo, at doon niya napagtanto na sa sobrang hiya niya ay dali-dali siyang pumasok sa banyo nang hindi dala ang pantulog at panty. Natahimik siya saglit at nakagat niya ang mapupulang labi niya habang tinatawag si Severin. "Honey. Ako. Nakalimutan kong kunin ang damit ko. Maaari mo bang tulungan akong kunin ang mga ito at ipasa sa akin?" Pero bawal sumilip, "Okay. Okay." Binuksan ni Severin ang aparador, hinanap ang mga magagamit na damit, at agad na napagpasyahan na ibigay kay Diane ang pinakamaikling damit na pantulog. Ibinaba niya ito at muling nagtanong. "Ano naman ang innerwear mo? Kailangan mo rin ba akong hanapin para sayo?" "Du." Galit na sabi ni Diane. "Umaasa ka ba na hindi ko ito isusuot?" "Ahem. Makakaasa ang isang tao." Tumikim si Severin sa kahihiyan, at pagkatapos ng ilang oras na paghahanap, muli niyang tinanong si Diane. "Honey, anong gusto mong kulay? Pink o black?" "Ako. Kahit ano okay lang." Namumula na ang mukha ni Diane sa kahihiyan, at iniisip niya kung sinasadya ba niya iyon. Matapos mahanap ni Severin ang lahat, ipinasa niya ang mga damit sa kanya sa pamamagitan ng siwang ng pinto. Maya-maya ay lumabas si Diane at hinayla ang ibabang gilid ng nightdress habang iniikot ang mga mata kay Severin. "Tanga mo, sinadya mo to, di ba?
Kailangan mo bang pumili ng pinakamaikli kapag marami pang mapagpipilian? Awkward na ngumiti si Severin at sinabing, "Siyempre hindi. Isa lang ang napili ko. Bukod doon, wala namang tagalabas dito di ba? Ano bang dapat katakutin kung tayong dalawa lang?" Marahan siyang naglakad at inakbayan ang payat na baywang ni Dayan. "Anong ginagawa mo?" Nagulat si Dayan, at naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya. "Di ba sabi ko gusto kitang halikan?" Hinalikan ni Severin ang mapupulang labi ni Dayan nang matapos itong magsalita. Soup. Hindi napigilan ni Dayan na magpakawala ng mahinang helanghing at walang tigil ang pagtibok ng puso niya. Ramdam na ramdam niya ang pasyon sa halik ni Severin, at ang pagkalalaki sa paraan ng pagyakap nito sa kanya ng napakahigpit. Ang kombinasyon ng dalawa ay nagpagulong-gulo sa kanyang mga iniisip. Gumagala ang kamay ni Severin sa likod ni Dayan, at mas lalong nadagdagan ang init sa pagitan nilang dalawa. Hindi nagtagal, ipinikit ni Dayan ang kanyang mga mata, na para bang inaabangan ang susunod na mangyayari, at ang labis na kagalakan na si Severin ay nakahandang humakbang pa nang makitang walang balak na lumaban si Dayan. Life After Prison. Kabanata 366. Patuloy na hinahalikan ni Severin si Dayan habang natural na inakay niya ito sa kama. Huminga ng malalim si Dayan habang patuloy ang paghalik sa kanya ni Severin, ngunit nang magdadalawang isip pa silang dalawa, tumunog ang cellphone ni Severin. Ang iyong telepono ay nagri-ring. Nagulat si Dayan, at sa isang iglap ay natahimik siya habang nagmamadaling itinulak si Severin palayo. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang pantulog at sinabing, "Hindi ka pa ba nakontento matapos akong halikan ng matagal?" Hinawakan niya ang kanyang mainit na pisngi habang mabilis na tumibok ang kanyang puso, para sa isang pinakamadamdaming engkwentro ang mangyayari sa gabing iyon kung hindi tumunog ang kanyang telepono. Bahagyang nadismaya si Severin at inisip kung sino ang maaaring tumawag sa kanya sa ganoong kalalim na oras. At sinira ang kanyang matalik na oras sa kanyang asawa. Napasulyap siya sa phone at mas natahimik siya nang makitang si Sheila ang tumatawag. Hindi niya maiwasang magmura ng malakas. Bakit ba ako tinatawagan nitong si Sheila sa kalagitnaan ng gabi? Ang galit na tingin ni Severin ang nagtulak kay Dayan na dilaan ang mga labi habang bumubulusok ang tamis sa kanyang puso. Inikat niya ang mata niya kay Severin at sinabing, "Bakit hindi mo sinasagot ang iyong telepono? Pervert ka." Anak siya ng Brookbourne Mansion, at dapat may dahilan kung bakit kanya tinatawagan sa ganoong oras. Okay. Sasagutin ko ang tawag niya. Masaya ka na. Walang magawang sabi ni Severin. Nilagay niya sa tenga niya ang phone at medyo inis na nagtanong. "Bakit mo ako tinatawagan gabi-gabi, Miss Sheila? Hindi mo ba kailangan matulog?" Paliwanag ni Sheila. "Mr. Severin, nalaman na lang ng taong namamahala sa pagsubaybay kay Lena na tumakas siya sa gitna ng gabi. Nagtataksi ako ngayon papunta sa kinaroroonan niya, at tinawagan kita para tanungin kung pwede. Kung pwede ka rin bang sumama?" "Well, hindi ko inaasahan na ganun sila kawalang tiyaga. Sige, mauna na muna kayo. Ipadala sa akin ang iyong lokasyon mamaya." Tumanggaw si Severin at ibinaba ang telepono. "Anong nangyari? Kailangan mo bang lumabas?" Tumingin si Dayan kay Severin at nagtanong. Tumanggaw si Severin at sinabi sa kanya. Sinabi ni Sheila na lumabas si Lena sa kalagitnaan ng gabi, at tinanong niya ako kung maaari din akong pumunta at tingnan. Naisip kong pumunta ako at tingnan kung sino ang nagudyok kay Lena na gawin ang ganoong bagay kay Zachariah. Saglit na nag-isip si Dayan at pumayag. "Sige. Mag-ingat ka. Hihintayin kita sa bahay, kaya siguraduhin mong hindi ka masyadong magpagabi." "Okay, honey." Hindi napigilan ni Severin na yakapin siya at halikan nang makita kung gaano siya kaunawan. Isa pang halik. Inilibot ni Dayan ang kanyang mga mata kay Severin sa medyo mapang-akit na paraan. Nang makita iyon ni Severin, ayaw niyang umalis sa tabi niya, at sa halip ay gusto niyang makipagtalik sa kanya noon. "Okay, honey. Babalik ako agad. Hintayin mo ako." Napangiti si Severin, iniisip na baka makakasama niya ng ilang sexy si Dayan kapag naalis na niya ang bagay na iyon.
Bumaba si Severin pagkatapos magpalit ng damit, kung saan ipinadala na ni Sheila kay Severin ang tinatayang lokasyon. Nagmaneho si Severin at hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang single-family villa sa isang urban area. Itinigil niya ang sasakyan sa malayo at naglakad. Noon, naghihintay na sina Sheila, Zachariah, at dalawa sa mga bodyguard ng Ballard sa labas ng pader ng courtyard. Mr. Severin, tama ang hula mo sa pera. Naghihinala si Lena, at pumasok na siya. Binilisan ni Zachariah si Severin nang dumating si Severin. Life after prison. Kabanata 367. Sige. Tumanggo si Severin. Dapat tayong kumilos ngayon. 2 bantay lang ang nakikita ko sa may gate doon, kaya mauna na ako. Punta kayong lahat kapag nabigyan ko na kayo ng signal. Tumanggo naman sina Zachariah, Sheila, at ang iba pa. Pagkatapos magsalita ni Severin, dahan-dahan siyang lumayo sa pader ng looban at pinuntahan ang 2 lalaking nagbabantay sa gate. Hoy, anong ginagawa mo dito, bata? Mawala. Bawal dito ang mga tagalabas. Agad na sinaway ng isa sa 2 lalaki si Severin nang makitang papalapit ito sa kanila. Nakangiting sabi ni Severin. Mayroon ka bang lighter, mabubuting kaibigan? Wag. Sipin mo siya. Agad namang kinawayan ng isa sa mga lalaki ang kanyang kamay. Babaliin ko ang leeg mo kong. Napangiti si Severin at pinugutan silang dalawa ng ilang segundo. Matapos silang patayin, sinenyasan niya si Zacarias at ang iba pa na lumapit. Agad namang dumating sina Zachariah, Sheila, at ang 2 bodyguard. Sabi ni Severin sa 2 bodyguard. Dalhin mo itong 2 bangkay sa tagong sulok doon at bumalik ka dito para magbantay. Pupunta ako kasama sina Mr. Zachariah at Miss Sheila. Naiintindihan. Naabot ng 2 bodyguard na iyon ang makabuluhang tagumpay sa kanilang mga kakayahan, ngunit maaari lamang nilang sundin ang utos ni Severin pagkatapos maalala kung gaano kahusay si Severin. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay tumanggo at sinabi, Sir, kung kailangan mo ng anumang tulong, tawagan mo lang kami at susugod na kami. Si Zachariah, gayunpaman, ngumiti at sinabi, Huwag kang mag-alala. Si Mr. Severin ay isang profound master at least, at ligtas ako kapag nasa tabi namin siya. Napangiti si Severin ngunit lihim na kinurot si Zachariah. Profound master. Iyan ay isang napakalaking pagmamaliit sa akin. Nauna si Severin habang nakasunod naman sa likod sina Zachariah at Sheila. Pagkaraan ng ilang oras na paglalakad, silang tatlo ay nagtago sa likod ng isang pader at nakikinig sa pag-uusap ng 2 tao sa likod ng batuhan sa bakuran. At ano ang kanyang pangalan? Tanong ng isang boses lalaki. Sinabi ni Lena. Severin ang pangalan niya, at parang kaibigan siya na nakilala ni Miss Sheila kamakailan. Hindi ko alam kung saan siya galing, pero nalaman niyang may mali sa upuan at sinabihan niya ang mga bodyguard na sunugin ito. Tatay. Hindi ba boses ni Uncle Zenoa iyon? Baka sa mukha ni Sheila ang pagtataka, at hindi niya maiwasang mamulong kay Zachariah na nasa tabi niya. Nagulat din si Zachariah. Sinabi niya sa akin na nasa ibang bansa siya noong tinawagan ko siya ilang araw na nakalipas. Bakit siya nandito? Sabi ni Severin na may malamig na ngiti. Marahil matagal na siyang bumalik nang malaman niyang mamamatay ka na. Ang lason na iyon ay isang mabagal na lason, at hindi ka nito kayang patayin sa loob ng 1 araw o 2. Kahit na namatay ka pagkatapos samuka ng dugo, maaaring hindi ito matukoy ng mga doktor sa karamihan ng mga ospital, at malamang na itatak nila ito sa isang biglaang pagdurugo ng utak. Oh, Zenoa. Nagtataka ako kung bakit mo ako sinusubukang patayin. Life after prison. Kabanata 368. Namumula ang mga mata ni Zachariah, at halos umiyak siya. Kung tutuusin, mayroon lang siyang isang biological na kapatid, at ang relasyon ng dalawa ay palaging napakaganda. Madalas silang nakikipag-ugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng telepono, at hindi niya akalain na balak siyang patayin ng kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, sabi ni Zenoa. Severin, tama ba? Sobrang nakakaasar siya sa pagsira sa plano ko. Mas mabuting wag na lang niya akong makilala kung hindi, papatayin ko siya for sure.
Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nag-aalalang tanong ni Lena. Hindi namin akalain na magiging kasuklam-suklam kang tao, Lena. Sa pagkakataong iyon, sinabi ni Sheila sabay labas nila Zachariah at Severin. Napatingin si Zachariah kay Zenoa na namumula ang mga mata. Hindi ba dapat nasa ibang bansa ka, Zenoa? Bakit ka nandito? Hindi ko nga alam kung bakit mo ako pinagplanuhan gayong maayos ang pakikitungo ko sa iyo. Binigyan pa kita ng pera para makapagnegosyo at hinayaan kitang maghanap buhay. Kuya, ako. Kinagat ni Zenoa ang kanyang mga ngipin, naikuyom ang kanyang mga kamao, at kinusat ng ilang beses ang kanyang mga mata bago muling nanatiling matatag ang kanyang pasya. Mga kasama. Galit na umungol si Zenoa, at sabay-sabay na tumakbo palabas ng silid sa loob ang 100 tao. Kabilang sa mga taong ito ay ilang dayuhan na maputi ang balat at 2 mas maitim ang balat. Paglabas nila ay agad silang nagkalat at nakatitig kay Severin at sa iba pa. Huwag mo sana akong sisihin dito, Ginoo. Napilitan akong gawin ito dahil kinidnap nila ang aking anak. Nang makita ni Lena ang nangyari, napaatras siya ng ilang hakbang sa takot at bumagsak sa lupa. Tumingin si Zenoa sa isa sa mga lalaki at sinabing, John, ang taong iyon ay aking nakatatandang kapatid na lalaki, at ang batang babae doon ay ang kanyang anak na babae. Maaari mo siyang hulihin at pilitin siyang sumulat ng isang tala ng pagpapakamatay na nagsasabing ililipat niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa akin. Sa pag-aalala sa kanyang anak na babae, taos-puso akong umaasa na magagawa mo siyang palayain. Ang lalaking nagngangalang John, ngumisi at sinabi, Oo naman. Simple lang ang layunin namin, at iyon ay makuha ang lahat ng asset ng Ballards. Magiging maayos kami hanggat makukuha namin ito sa aming mga kamay. Paano ka maaaring maging hindi makatao, Tio Zenoa? Galit na galit si Sheila kaya tinignan niya ng masama ang kabilang partido. Hindi man lang pinansin ni Zenoa si Sheila at sa halip ay tumingin kay Zachariah. Pasensya na, kuya. Maraming bagay ang hindi matutulungan. Masaya na ako na nagkaroon ako ng pagkakataon na makita kang muli sa ganitong pagkakataon. Ang magagawa ko lang ngayon ay tulungan kang iligtas ang buhay ni Sheila. Hindi matutulungan. Ano bang hindi matutulungan? Ako ay lubos na nadudurog sa iyong mga aksyon. Sabi ni Zachariah habang nakatitig kay Zenoa. Ang tanging nasabi ni Zenoa. Hindi ko gusto na magdetalye sa iyo ngayon, ngunit ipapayo ko sa iyo na magsulat ng isang tala ng pagpapakamatay ng maluwag sa loob at ibigay sa akin ang lahat ng iyong ari-arian. Hindi magkakaroon ng maraming problema kung gagawin mo ang sinabi sa iyo, at ang iyong anak na babae ay makakaalis din ng malaya. Pagkatapos ng maikling paghinto, idinagdag ni Zenoa. Siyempre, ayos lang din kung magdesisyon kang huwag nang isulat. Total, kukunin pa rin namin ang mga ari-arian mo pagkatapos mong patayin. Kung sakaling dumating iyon, mas magiging mahirap dahil papatayin nila ang mga kamag-anak mo at ang mga bodyguard ng Ballards. Hindi ko gusto ang lahat ng pagdanak ng dugo na iyon, at sigurado akong hindi mo rin gagawin. Bilasan mo, at itigil mo na ang pagsasalita ng kalokohan. Limitado ang pasensya ko, inip na udyok ni John. Nakangiti si Severin habang nakatayo sa harap ni Zachariah at Sheila. Mukhang hindi masyadong mabigat ang iyong mga salita sa hitsura nito. Maaari mong sabihin sa akin kung napilitan kang gawin ito. Makakaasa ka na tutulungan kitang malutas ang iyong mga problema. Bahagyang natigilan si Zenoa sa narinig, pero sa huli, umiling pa rin siya at ngumiti ng pilit. Walang kwenta. Walang kwenta ang paglaban dahil papatayin ka nila sa bandang huli. Tama ang sinabi mo na sinabi mong napilitan akong gawin ito. Ginawa ko lang ito dahil wala nang ibang paraan. Life After Prison. Kabanata 369. Kunin mo sila. Halatang naiinip si John, at ikanaway niya ang kanyang kamay bilang senyales sa 2 darker get sa paraan na mauna ang mga lalaking may balat. Patayin mo muna ang bata gamit ang matigas na bibig para hindi na siya magsalita. Naiintindihan. Naikuyom ng 2 malalaking lalaki ang kanilang mga kamao nang lumitaw ang isang bahagyang puting glow. Lahat sila ay Profound Master. Napakunot naman ang noo ni Severin nang makita iyon.
Ang grupo ng mga tao ay tila nagmula sa isang medyo malakas na background, at sino man sa kanila ay nagkataong mga profound master. Gayunpaman, sa paghusga sa lawak ng ningning sa kamao ng kalaban, ang kanilang natamo ay malamang na level 1 profound masters lamang. Ang mga grandmaster ay nahahati sa mga antas ng 1 hanggang 9, kung saan 9 ang pinakamakapangyarihan, at ang parehong antas ay nalalapat sa mga profound master. Ang 2 taong maitim ang balat ay level 1 masters. Gaya ng ipinahihiwatig ng kanilang pangalan, ang mga profound masters ay yaong lubos na nakakakuha ng kakanyahan ng lupa at langit para sa kanilang paggamit. Ang mga gumamit ng gayong lakas ng pakikipaglaban ay naiiba sa mga gumagamit lamang ng pisikal na pag-atake. Mahihirapan ang mga level 9 grandmaster na pumatay sa isang level 1 profound master, ngunit sa kabaligtaran, magiging madali para sa level 1 profound master na pumatay ng level 9 grandmaster. Mamatay ka, brat. Sa isang iglap, sinalakay ng 2 lalaking maitim ang balat sa magkabilang panig ni Severin. Hihihi. Ang yabang. Tumawa si Severin at nagkusa na harapin ang kanilang mga pag-atake. Ang kanyang bilis ay hindi kapanipaniwalang mabilis, at bago pa man makapag-react ang kanyang 2 kalaban, siya ay bumaba at naghatid ng 2 mahigpit na suntok na nagpalipad sa 2 lalaki. Isang mapurol na kalabog ang narinig, at ang 2 itim na lalaki ay lumipad ng mahigit 10 metro pabalik bago bumagsak sa lupa, hindi na muling tumayo. Pero paano? Natakot si John nang makita niya ang nangyari, at sino ang masisisi sa kanya nang ang 2 level 1 profound master ay napatay sa pamamagitan ng kamay ni Severin. Hindi ko akalain na may ganito pala sa Brookborn. Kunin mo siya, mga kasama. Sinenyasan ni John ang iba na sumali. Isa-isang humakbang pasulong ang mga individual na iyon at biglang sumulpot bilang mga guhit na puti. Lumitaw ang liwanag sa kanilang mga kamao. Ha, hindi ko ba sinabi na hindi ka magiging kapareha para sa kanila? Hindi napigilan ni Zenoa na mapabuntong hininga. Bagamat hindi niya gaanong alam ang tungkol sa paglilinang, batid niya na ang mga makakapagdulot ng puting ningning sa kanilang mga kamao ay may bilang na 1 sa 100 at may lakas na higit pa sa mga ordinaryong tao. Ang bawat isa sa mga tauhan ni John ay pareho, at kahit na maaaring makapangyarihan si Severin, hindi niya magagawang harapin ang napakaraming tao. Ang mga kumikinang ay tila hindi masyadong maliwanag. Ngumiti ng mahina si Severin. Ang mga taong iyon ay parang mga langgam sa kanya, at kung isasaalang-alang mula sa lakas ng ningning sa mga kamao ng mga taong ito, ang mga mas makapangyarihan ay walang iba kundi ang level 3 Profound Master. Maaari pa nga niyang patayin ang mga ito nang hindi ginagamit ang alinman sa kanyang espiritual na enerhiya. Sa isang iglap, si Severin ay sumugod matapos tapusin ang kanyang mga salita. Isang sunod-sunod na suntok ang narinig, at isa-isang napaatras ang mga lalaking nakapaligid sa kanya. Hindi sila kalaban ni Severin, at ang bawat tao ay pinugutan ng ulo noon at doon. Life After Prison. Kabanata 370. Hindi. Hindi posible iyon. Iyon ang unang pagkakataon ni John na makatagpo ng ganoong senaryo, at kahit na ang kanyang natamo ay bahagyang mas mataas sa antas ng 4 na malalim na master, wala siyang kumpiyansa na harapin si Severin. Kung tutusin, alam niya na siya ay papatayin kung siya ay kinubkob ng 1 dosina o higit pang mga individual. Hindi sumagi sa isip niya na ang isang tao mula sa Darcia ay maaaring nakakatakot. Siya ay napakalakas. Napaawang ang bibig ni Zenoa sa gulat at iniisip niya kung nagkakamali siya. Akala niya noon ay mamamatay sina Zachariah, Sheila, at ang iba pa sa araw na iyon, ngunit hindi niya inaasahan na ang binatang pumasok kasama ang kanyang nakatatandang kapatid ay magkakaroon ng ganoong kakilakilabot na lakas. Huwag mong subukang patayin ako. Mamamatay ka kung gagawin mo. Dahan-daang umatras si John sa bawat hakbang na ginagawa ni Severin palapit sa kanya. Malamig na ngumiti si Severin at sinabing, "Hihihi. Darcia ito, at kilala rin si Darcia bilang Dracodam. Alam mo ba kung bakit? Tinatawanan mo ako." Kumunat ang noo ni John. Hindi niya alam kung bakit kilala rin si Darcia bilang Dracodam, dahil hindi naman ganoon kay-special ang ibang mga bansa. Tumingin sa kanya si Severin at seryosong sinabi, "Dahil ang mga Darcian ay mga inapo ng mga dragon,
At ang Dracodem ay isang sagrado at hindi masisirang lugar. Bakit ko ipagtatanggol ang iyong buhay kapag nakapasok ka sa amin? Pagkatapos ay sumugod siya sa isang iglap. Gusto pa ring lumaban ni John, ngunit wala siyang laban kay Severin. Sa loob ng ilang segundo, isa pang bangkay ang nakahiga sa lupa. Pasensya na, Ginoo. Wala akong pagpipilian. Inagaw nila ang anak ko. Napilitan akong sumunod sa utos nila. Patawarin mo ako. Lumuhad si Lena sa lupa at walang tigil na yumuko. Napabuntong hininga si Zachariah sa sarili. Kalimutan mo na, Lena. Alam kong hindi ka magkakaroon ng ganyang lakas ng loob. Napatingin siya kay Zenoa na nakatayo sa tabi niya at sinabing, napilitan ka ring gawin ito, hindi ba? Kuya. Lumuhad si Zenoa at sinampal ng paulit-ulit ang sarili. Hindi ako karapat-dapat na maging tao. Hindi ko kailanman ginustong gawin ang ganitong bagay, ngunit hindi ko mapigilan. Parehong kasama nila si Lynette at Keegan, at papatayin sila kapag hindi ko sinunod ang utos nila. Bumangon ka, kapatid. Tinulungan ni Zachariah si Zenoa na tumayo. Hindi kita sinisisi sa nangyari. Naiintindihan ko na napilitan ka. Kuya. Labis na nagkasala si Zenoa. Anong dapat kong gawin? Kahit na iniligtas mo ako pagkatapos kong patayin ang mga kasama ko, nasa kamay pa rin nila sina Keegan at Lynette. Ano ang dapat nating gawin? Papatayin sila. Lumapit si Severin, tumingin kay Zenoa, at saka nagtanong. Mga anak mo ba sila? Tumanggaw si Zenoa. Ha, may panahon na kulang ako sa pondo noong nagnenegosyo ako sa kanilang bansa, at ang lalaking ito na nagngangalang John ay nagsabi na maaari niya akong tulungan sa pautang. Sa kasamaang palad, nahulog ako sa kanilang bitag at nakakuha ako ng napakataas na interes, kaya nahirapan akong ibalik ang pera sa kanila. Sa huli, ang halaga ng utang ko ay bumagsak, at kahit na ibenta ko ang kumpanya ay hindi sapat para mabayaran ang lahat. Pagkasabi noon ay huminto muna si Zenoa bago nagpatuloy. Pagkatapos maglunsad ng investigasyon, nalaman nila na ang aking panganay na kapatid ang pinakamataas na pinuno sa Brookbourne Mansion, kaya inagaw nila ang aking anak na lalaki at babae at sinabi sa akin na kunin ang mga ari-arian ng mga Ballard. Kapag nakuha na nila ito, magpapadala sila ng isang tao para pumalit. Ako ay magiging bagong pinuno ng mga Ballard, ngunit magiging proxy lamang ako para sa mga kumokontrol sa akin mula sa likod ng mga eksena. Sa kalaunan, nilalamon nila ang Brookbourne ng paunti-unti at kikita pa sila ng mas maraming pera para sa kanila. Lubos na kasuklam-suklam. Napasinghap si Severin nang marinig iyon. Hindi ko inaasahan na ang mga taong ito ay napakatapang. Wawasakin ko sila.